Tandaan, wala mo nang gamutan ng tableta o statin or anti-cholesterol pag ikaw ay less than 40 years old and first time mong tumaas ang iyong bad cholesterol level. Lalo na pagka wala ka namang high blood, wala ka namang diabetes, wala ka namang kidney problem. Pag ikaw ay less than, ulitin ko, pag less than 40 years old at pagka tumaas ang iyong blood pressure at wala ka namang ibang sakit, ang first muna natin gagawin ay lifestyle modification. So number 1, kailangan muna ay low salt, low fat muna yung ating kakainin. Iwasan yung mga matatabang pagkain. Sunod po yung ating pinggang Pinoy para maging gabay po natin. Number 2, kailangan po natin ng exercises. Ang recommendation po ay 30 to 45 minutes, 3 times a week para po yung ating level ng ating cholesterol ay mapababaw po natin dun sa acceptable number. So, ulitin ko po, pag first time mo tumaas ang iyong cholesterol at ikaw naman ay less than 40 years old at wala ka namang high blood, diabetes, kidney problem, or mga aneurysm o na-atake sa puso or na-stroke, ang recommendation po unang-una ay lifestyle modification. So, yung mga taong di dapat nila tatanggalin or ititigil yung kanilang maintenance na statin para sa mga sakit nila. So number 1, pag ikaw ay naatake sa puso, na angioplasty or naoperahan sa puso, like bypass, kailangan nung mag-maintain ng anti-cholesterol habang buhay. Pag ikaw ay na-stroke, kailangan mo na mag-maintain forever ng statin. Pag ikaw ay diabetic at more than 40 years old to 79 years old, kailangan mo nang mag-maintain ng statin o anti-cholesterol regardless kung maging normal po yung inyong cholesterol level or bad cholesterol, kailangan na mag-maintain ng cholesterol. Kailangan po natin itong timplahin. Number 4, pag ikaw ay may kidney problem, kidney problem na may hypertension, kailangan yung mag-take po ng medication for the cholesterol. So, other question. So, Doc Willis, kailan po natin i-repeat yung ating lipid profile. So, ang recommendation ay 4 weeks po to 12 weeks after po maggamutan natin. Ito po ang aking pong suggestion at recommendation. Sana po ay maging gabay po upang mapabuti po ang ating pong kalusugan. So, thank you po sa panonood at maraming salamat po.